taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw muli sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa aking channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reactionan na video, kabayan. OMG, si Vice President Sara muntik na po mapahamak dito mga kababayan. At ito pong balitang ito ay hindi na naman po naibalita ng mga iba't ibang mainstream media. Nakakagulat po bakit hindi po ito naibalita. Samantalang mayroon pong hindi naman dapat nang ibalita, inaibalita pa po mga kababayan. Laban nga po dito kay VP Sara. Ano po ang implikasyon nito mga kababayan? Ito kaya ay nagsisilbi na pong pananakot at paramdam na po kay VP Sara ng kanyang mga katunggali. Sa susunod na video na atin re-reaksyonan ay mayroon pong nakitang bomba na doon po sa pupuntahan na bahay or opisina ni VP Sara na hindi po ito agad-agad na ibalita ng mga mainstream media. Samantalang mga kababayan, mayroon pong parang kakatuwa na balita naman na ibinilita ng mga mainstream media. Ito nga po ay ang sa traffic lang umano at dahil kay VP Sara nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon ng traffic dyan sa bandang Quezon City. Isipin nyo mga kababayan ito'y ang isa dito maliwanag na parang kasiraan ni VP Sara at naibalita ng mainstream media. Samantalang ito naman pong maaaring magligtas sa buhay ng ating Vice Presidente ay hindi po naibalita. Bayan, yan po ang ating re-reaksyonan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Inihayag ng Office of the Vice President o OVP na hindi umano si Vice President Sara Duterte ang dahilan ng pagpapatigil ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City bandang umaga nitong Huwebes, October 5. Inilabas ang pahayag matapos mag-viral sa social media ang video post ng isang motorista sa nangyaring pagpapahinto sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue upang pagbigyan ng umano'y pagdaan ni VP Sara. Alright, sige. Pocross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Ang OOE mga kababayan, Si VP Sara ay tatawid kaya tigil muna tayo. Mantakin niya yung mga kababayan. Kung tutusin naman to, bakit ba kung tatawid, di ba? Mayroon naman yan mga advance party at mayroon naman po yan na mayroon po yan mga security. Bakit itong nagbibideo na to parang kumukuha talaga ng atensyon at pinangangalandakan pa, naka-video siya ngayon na si VP Sara tatawid. Ano naman, tinan nyo to mga kababayan, itong balita na to, wala naman tong talaga eh. Gasino ba naman, halimbawa, tayo, ikaw, na traffic ka dyan. Di ba, minsan nga natatraffic tayo sa simple lang na traffic natin, di ba? Minsan, naiinis na tayo, 1 oras, 2 oras, nandiyan tayo sa isang stoplight pa lang, di ba? Dahil nga sa sobrang traffic dito sa atin. Pero ito, in-exaggerate niya, porque tatawid daw si VP Sara. At wala naman pala si VP Sara dyan, sa puntong yan. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Mayroon po talagang gumagalaw laban dito kay VP Sara. Sapagkat ayon po dito sa pahayag ni Vice President Sara, ay nasa Mindanao daw po siya. Panoorin po muna natin, ituloy natin ang video na ito mga kababayan. Tigil muna tayo, dahil tatawid si VP Sara. Ingat lang. Kinumpirma ng OVP na si VP Sara ay nasa Mindanao para sa World Teachers Day celebration at iba pang aktibidad. Ayan nandoon sa Mindanao si VP Sara dahil mayroon siyang ginampanan doon na tungkulin niya. Ito nga po kasi Secretary of sa DepEd nga po siya, di ba?
So mayroon pong teachers din na naganap doon. Niling naman ang pangalawang pangulo sa Quezon City Police District na imbestigahan ang pangyayari at papanagutin ang mga may sala kasama na ang taong kumuha ng video at pinilabas na may kinalaman nito kay Vice President. Sa isang pahayag ng QCPD Public Information Office, humingi sila ng paumanhin sa pangyayari at sinabi na ito ay dulot ng pagkakamali at pagkukulang sa pagpapasya ng kanilang pulis na nag-manage ng trapiko. Alright, sige. Co-cross si VP sa... Si VP Sara, tatawid. Kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo. Tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Nandiyan po, ha? Understanding lang po. Tatawid daw si VP Sara. Hindi naman nabanggit sa pahayag ng QCPD kung sino o mayroong VIP na dumaan para magpatigil ng mga sasakyan. Kita nyo yan, wala naman palang nabanggit or wala naman nagpunta dyan ng VIP eh. Sino ba ang VIP dyan na nagpatigil? Di ba? So may mga kumukumpas po dyan mga kababayan. Hindi po natin ito sinasabing yan na nga, no? Pero ito'y opinion natin at analogy natin mga kababayan. Bakit naman sila basta na lang magaganyan, di ba? Kung halimbawa tatawid lang pala, di ba si Vice President, marami naman po yan mga security. Malayo pa lang, makikita nyo na parating po, mauuna ang mga security. So kung tatawid, mauunang tatawid itong mga security. So makikita mo na kaagad yung mga naka-uniform na kulay puti siguro, mga nakabarong, makikita mo na yan na paparasapit na sa inyo. 'Di ba? So doon pa lang makikita mo na talaga na andyan yung Vice President or sino mang VIP. Pero dito sa puntong ito, nagpahawi na siya, nagpatigil na siya ng mga tao kasi daw tatawid itong si BP Sara. Wala naman palang BP Sara, no, yung multo. Ay nako naman talaga, oh. Ibiruin yung mga balita na yan, na ibabalita. Pero ito mga kababayan, dapat ito sana ang mas ibalita ninyo, no? Ito, sa ating kasamang si Jojo de Guzman. Eto na, mukhang nag-uumpisa na, no? Ano yan, Tol? Mukhang ang, nakita naman natin kung gaano sila sunod-sunod na bumira. Lahat sila nagtulong-tulong, makakaliwa, media, Congress, even yung House Speaker, no? Nagsama-sama sila na binibira si VP, especially with regard doon sa confidential fund, yung pag-transfer ng pondo from the Office of the President and to the Office of the Vice President. Pero yan nga, Tol, ang latest ngayon, ang birada dito kay BP Sara, ito nga pong simpleng pagtawid ng isang BP Sara, hindi naman pala totoo dahil nasa Mindanao. Meaning, talagang isa ito sa mga birada nila. hindi nila kine-question yung President mismo na umapprove, di ba? Pero yung usapin dyan sa pondo na yan, halos araw-araw nilang binabanatan. Pero yung usaping nalagay sa alanganin ang buhay ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, hindi ibinalita. Kung makikita ninyo, kahit tignan ninyo sa mga ibang media, wala. Maliban lang dito sa RMN Butuan. Binalita nga pagtatawid lang daw eh. Ang problema, wala naman pala si BP Sara doon. So wala rin balita. Kaso nga lang, ibinalita nila. Ano ba talagang gulo mo, Bimar, ha? No. Ito lang yung nakita kong nagbalita. Ito, breaking news ito. Pero hindi pinag-usapan or hindi ibinalita sa media. Mas pinag-usapan pa yung kakasuhan daw. Yung mga vloggers na pinag-usapan lang naman, yung about kay DJ Bantag. Pero ito, ang pangalawang pangulo, muntik ng mabomba, hindi pinag-usapan or hindi ibinalita. Tingnan natin ito kasi, yung breaking news na ito, sabi dito, na-disrupt daw at na-diffused yung pinaghihinalaang bomba, IED
improvised na explosive device doon mismo sa gate. Ito kung makikita natin yan, gate ng Congressional District Office ni Congressman Del Corvera. Yan nga dapat talaga ang ibinabalita. Pero sad to say mga kababayan, hindi po na ibalita. Katulad na lang po ng nauna na natin kanina reactionan, yung balita dyan sa Bilibid, hindi binilita ng mga mainstream media. Samantalang napakarami pong mga kontrabando ang mga nahukay at mga nakuha doon. Itong si Del Corvera na ito, alam nyo ba kung ano ang political party nito? PDP Laban ang political party nito. Sa makatuwid, baga kapartido ni PRRD. former President Duterte. Ayan, ayon dito, mismong gate ng Congressional Office ng Agusan del Norte Congressman Dale Corvera. Ito ay nangyari sa kabila ng mahigpit na seguridad ng PNP dahil nga dito sa ini-expect nila na pagdating daw ni VP Sara Duterte kinabukasan. So kung 20 hours ago ito, ngayon sana ito, Wednesday. Ayan ho. So tignan nga natin itong mga larawan. Ayan. Ayan. And, ito yung IED. Improvised talaga, no? Nako ho. Delikado. Ayan ho. Ayan. Nako. Hindi mo kung tutuusin, kung hindi ka expert dito, hindi mo talaga kitaan or mapansin na ito ay bomba pala. Nako. Delikado. Nalagay pala sa alanganin ang buhay ng ating Vice President. Kumbaga naka-disguise pala yan, no? Kung hindi ka pala expert ay hindi mo ma-distinguish na yan nga ay bomba. Naku, nakakatakot nga ito mga kababayan. Masama ang intention talaga nito siguro. Ayan ha. So, ano po yung implication nito? Sana naman pakisagot ng Pangulo ito, kasi unang-una hindi na nga ito na balita sa media. Parang feeling ko tuloy ito ang gusto nilang mangyari. Mabuti na lang kamo ay naagapan, kasi baga ay threat na itong si Sara Duterte sa posibilidad na itong ang Pangulo ay hindi magtatagal yung kanyang termino. Hindi natin alam kung ano yung mga pwede pang mangyari dahil punong-puno na ang taong bayan. I mean, akala ko ba bestie sila, O mag-best friend sila? Bakit wala man lang pahayag ang Pangulo dito? Hindi. Kaya nga kasamang Jojo, 'di ba? Mayroon pa nga silang video before na talagang unity team sila at napaka-sweet nga nung video na yun noon, 'di ba? Masasabi natin na super na magkaibigan talaga sila. Pero dito sa puntong ito, kung wala siyang nilabas, itong si BBM, wala siyang nilabas man lang na pahayag tungkol dito, ay mukhang may kakaiba nga dyan, kasamang Jojo. Kasi dapat kung talagang kaibigan mo, concern ka sa lahat. Unang-una, pumupunta po yan sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas na prone po yan ng mga ganyan na maaari pong madisgrasya. So mayroon man lang isang salita na galing sa inyo na, "Ops, teka, magpundo ka muna, VP Sara, dito ka muna sa office mo, wag ka munang basta-basta mag-aalis kasi medyo mainit ka," no? Di ba? Di ba po pwedeng ganun mga kababayan? Kaya yung isip-isip at usap-usapan ng taong bayan na malamang ito ay isang plot upang i-assassinate itong Vice President na ito. Dahil bakit nakapagtataka, ito 20 hours ago hanggang ngayon
walang balita sa mainstream media. Hindi man lang ito pinag-usapan or ibinalita. Kaduda-duda nga naman ito. Ano kayang meron? Isa itong nakakaalarma na pangyayari dahil kung ito ay ibang tao, malamang ibinalita na. I mean, tignan nyo, parang nasi-single out na itong si Sara Duterte na grabe ang kanilang puna doon sa intelligence fund, confidential fund. Pero dito, buhay na ang pinag-uusapan dito. What if hindi ito naagapan or hindi narespondihan at pumunta si Sara Duterte dito kay Congressman Del Corvera, nakaalyado din. O di dalawa sana silang na-assassinate. Ano na ho ang nangyayari sa bansa natin? Ayan mga kababayan, si kasamang Jojo de Guzman Connect TV. Nakakatakot ito mga kababayan dahil parang it's a form of paninindak or sinisindak po si BP Sara. Bayan, ano po ang inyong masasabi patungkol sa mga nireaksyonan natin na video ngayong araw? Kayo po pa ay naniniwala po kayo na ito ay mayroon na pong halong pananakot kay BP Sara at may halo na po ito pamumulitika towards sa 2028. Ayun na po ang bahalang mag-comment kung ano po ang inyong opinion at pananaw dito sa ating video na nakita at napanood ngayon. Muli, ito si BMR Channel. Ang una sa lahat, nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo sa walang sawang pagsuporta, lalo na po kay General Bantag at sa atin. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod kung luluubin ng Panginoon. Sa 2025, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. Always Pilipinas. Maraming salamat po. Bye-bye po.